Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, "Sige, magpakasawa ka sa karne." Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig, nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay pinaglingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narinig natin ngayon ang pangitain ni Daniel. Sa isang bahagi ng pangitain, nandyan ang mga kakilakilabot na mga halimaw. Galing sila sa dagat na binayo ng malakas na hangin. Ang dagat ay sumasagisag sa kasamaan. Kaya ang 4 na mga halimaw na ito ay mga kapangyarihan ng kasamaan. Sila'y mababangis, kaya ng isa ay tulad ng isang leon. Ang isa naman oso, ang isa ay leopardo. Ang leon ay may pakpak na agila.
at may isip na tao. Ang leopardo ay may 4 na pakpak at 4 na ulo. Ang ika-4 na halimaw ay may bakal na ngipin at may 10 sungay. Pero ang mga halimaw na ito ay inihagis sa apoy. Noong dumating ang isang nakaupo sa trono na may puting kasuotan at may mahabang buhok, na ang buhok niya ay puti rin. Pinaglilingkuran siya ng milyong-milyong mga tao. Binuksan niya ang aklat kung saan nakasulat ang buhay ng mga tao. Ang ibig sabihin ng pangitang ito na kahit na gaano kabangis at kalakas ang kasamaan, sila itatapon sa apoy pagdating ng Diyos na siyang hahatol sa lahat. Dumating na ang isang katulad ng anak ng tao na sa harapan ng nakaluklok sa trono. Binigyan siya ng kapamahalaan, kapangyarihan at kaharian. Siya ang maglilingkod. Siya ang paglilingkuran ng lahat ng lahi, bansa at wika. Hindi matatapos ang kanyang paghahari. Ang aklat ay nagpapahiwatig ng mga ginawa natin. Alam ng Diyos ang ginawa natin at nakasulat doon at ang paghahatol niya ayon sa mga ating ginawa. Ang mga Hudyo ay umaasa sa pagdating nitong tulad ng anak ng tao na bibigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Madalas tinatawag ni Jesus ang kanyang sarili na anak ng tao. Ang katagang ito ay nangangahulugan na isang ordinaryong taong marupok at mahina, o pwede rin ito mangangahulugan ng anak ng tao sa pangitain ni Daniel. Kaya nung muling mabuhay na si Jesus, naging maliwanag na sa mga alagad na si Jesus ang anak ng tao na tinutukoy ni Daniel. Magtatagumpay siya sa kasamaan at maghahari siya ng walang katapusan. O Panginoong Diyos, naniniwala kami na kahit na gaano kasama ang nangyayari sa mundo, hindi po kasamaan ang magwawagi. Nandito ka kasama namin dahil sa nandito ka, hindi kami matatangay at masisindak ng anumang kasamaan. Umaasa po kami sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.